Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang galaw ni Stellar or XLM sa market. Sa kabila po ng maraming positibong balita na nangyari nitong nakaraang linggo, kapansin-pansin na nananatiling halos stable ang presyo ni Stellar. Bakit kaya ganito ang sitwasyon? Ano ang balitang nakakaapekto kay XLM or Stellar at bakit hindi po siya agad gumagalaw or bakit hindi po agad gumagalaw ang kanyang presyo? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balitang ito ay mula po sa blockchain.news. Yan. At simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang dahilan kung bakit nananatiling stable ang presyo ni XLM. Si Stellar ay tila nananatiling kalmado kahit na may mga positive developments. Noong August 13, ang total value lock or TVL ni Stellar ay umabot na po sa all-time high na $152.11 million. Ito ay isang napakalaking pagtaas dahil noong July, mas mababa pa ito ng halos 80%. Ibig sabihin ay mas marami pong assets at investors ang pumapasok sa ecosystem ni Stellar. Ang pagtaas na ito ay dulot po ng mga protocols gaya ng Blend, Stellar Dex at Aquarius Stellar. Ito ay malinaw na indikasyon na lumalago ang ecosystem ni Stellar at may mas malawak na paggamit sa kanyang platform. Ngunit kahit na maganda ang balitang ito, ang presyo po ni XLM ay nananatiling tahimik. Ngayon, kapag patuloy po na lumaki ang TVL, posibleng magbigay ito ng matibay na suporta sa presyo ni XLM. Ngunit, hindi agad gumagalaw ang presyo. Maaring maghintay pa ang mga traders ng mas malinaw na signal bago po pumasok. Ano naman ang dala ng Protocol 23 upgrade para kay Stellar? Nito pong August 14 ay natapos na ang mainnet vote para sa Protocol 23 upgrade. Ang upgrade na ito ay naglalaman po ng malaking pagbabago sa efficiency ng smart contracts at mas mababang transaction cost. Sa madaling salita, magiging mas mabilis at mas mura ang paggamit ng network ni Stellar. Gayunpaman, ang presyo po ni XLM ay halos hindi po nag-react. Parang naghihintay ang market kung paano po talaga gagamitin ang bagong features bago po sila magdesisyon na bumili or magbenta. Ngayon, ang possible impact po nito ay kung maraming projects ang magsisimulang gumamit ng mas efficient na smart contracts ni Stellar, posible itong magdulot ng demand at mag-angat ng presyo or paangatin ang presyo ni XLM. Ngunit sa ngayon, mukhang nasa wait and see mode ang market. Ano naman po ang kahulugan ng PayPal integration para kay Stellar? Isa po sa pinakamalaking balita ay ang integration ng PYUSD stablecoin ng PayPal sa Stellar noong August 12. Ito ay napakalagang hakbang dahil si PayPal ay isa po sa pinakamalaking global payment platforms. Ang pagpasok po nito sa Stellar ay maaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa international payments at mas mabilis na remittances. Gayunpaman, kahit na napakalaki ng impluwensyang dala ng balitang ito, hindi pa rin gumalaw ng malaki ang presyo ng XLM. Posibleng inisip ng market na masyado pang maaga para makita ang tunay na epekto ng integration. Ngayon, ang posibleng impact po nito ay kung makikita ng mga investors na totoong ginagamit ang Stellar sa malalaking transactions gamit ang PayPal, posibleng magkaroon po ng biglang demand para kay XLM na maaari pong magpataas sa kanyang presyo. Yan, dito naman po tayo sa Thor Wallet. Ano naman ang epekto ng Thor Wallet support kay XLM? Bukod po kay PayPal, si Stellar ay nagkaroon din ng support mula sa Thor Wallet. Ibig sabihin ay mas magiging accessible si XLM sa DeFi applications. Ang mas maraming support mula sa wallets ay nagbubukas po ng mas madaling paraan para sa mga tao na mag-trade at mag-store ng kanilang XLM. Ngunit gaya po ng ibang balita, nananatili pa rin ang presyo sa consolidation mode. Ibig sabihin, hindi po masyadong gumagalaw pataas or pababa. Ngayon, ang
possible impact ay kapag mas maraming DeFi users ang nagsimulang gumamit ng XLM sa Thor wallet, maaari pong dumami ang demand sa token. At sa bandang huli, maaari pong magbigay ito ng upward push sa presyo. Yan, bilang panghuling katanungan ay bakit hindi po agad nag-react ang presyo ni XLM? Kahit na may napakaraming positibong developments, ang presyo po ni Stellar ay tila hindi gumagalaw ng malaki. Ang dahilan po dito ay marahil ang pananaw ng mga traders at investors. Marami po ang naghihintay ng mas malaking catalyst mula sa buong crypto market bago po mag-commit. Ang consolidation na ito ay nagpapakita na maaring nag-ipon lang ng lakas sa XLM bago ang isang malakas na galaw. Kung patuloy po na dadami ang adoption at usage ng Stellar ecosystem, posibleng biglang sumabog ang presyo nito sa mga darating na linggo or buwan. Yan. Bilang panghuli, sa ngayon ay makikita po natin na si Stellar ay may napakaraming positibong balita tulad po ng paglaki ng kanyang TVL, upgrades sa kanyang smart contracts, integration ng PayPal stablecoin at mas malawak na support sa DeFi. Lahat ng ito ay indikasyon ng isang lumalaking ecosystem. Gayunpaman, ang market ay nananatiling maingat at hindi po agad naglalabas ng malaking galaw. Para sa akin, ang ganitong sitwasyon ay parang tahimik na pag-ipon ng energy bago sumabog ang presyo. Kung magpapatuloy po ang adoption at gamitin talaga ng malalaking kumpanya ang network ni Stellar, tiyak na makakaapekto ito ng malaki sa presyo ni XLM. Sa madaling salita, si Stellar ay nakahanda na para sa isang mas malaking yugto sa kanyang kwento at baka hindi na magtagal ay makita natin ang kanyang pag-angat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.